Hallelujah! Ngayon po, makiisa po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos na kung saan ito ay nagbibigay kalakasan sa ating espiritual. Nabubuhay po ang ating espiritual kapag kumakain po tayo ng salita ng Panginoon. Diba sa ating physical, kapag kumakain tayo, lumalakas tayo, diba? Kung tayo nangihina, kung ginugutom ka, pag kumain ka, automatic satisfied ka. How much more sa salita ng Diyos? Na yan ang pagkain natin sa ating buhay, mananampalataya at buhay espiritual sa ating Panginoon. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon kay Pastor. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Alam ko may aawit pala. Purihin ang Panginoon. Kayo bang lahat ay handang pagpalain ng Panginoon? Amen. Kayo bang lahat ay gustong baguhin ng Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay talagang ang dakilang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay maging masagana. Amen. Tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat Lord sa umagang ito, Panginoon, na kami po ay dinapin sa lugar na ito, diningatan Panginoon sa pagpunta sa lugar na ito. Father God, dalangin ko Panginoon na ang mga pag-aaralan Panginoon sa umagang ito, Panginoon, na inyo po. Lord, ito'y maunawaan ng bawat isa, Father God, ito'y maisa puso at maramdaman namin at maipungumay namin, Panginoon. Salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ng mga salita sa umagang ito. Po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayo? Amen. Sa gagawin ng Panginoon sa umagang ito? Amen. Supurihin ang Panginoon at talagang napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Tayo po ay manunood lang ng video sa umagang ito. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Jesus name, Amen. Lagi ka na sa ospital. But when you honor God, ang Diyos, bibigyan ka ng buhay na walang karamdaman, walang sakit. Hindi ka na de-depress, hindi ka na anxiety. Masaya ka, gigising ka ng umaga, may kapayapaan ka, matutulog ka. Hindi ka natatakot. Bakit? Kasama mo ang Diyos at ang pangako niya ay nangyayari sa iyong buhay. Palakpakan. Alam mo, itong tiga-Canada na to na nasabi kong 42 years old na ngayon, inopera ng brain tumor, may nagalaw na nerves sa brain na ngayon totally paralyzed, nakahiga na. Yung kapatid niya nag-message sa akin sa Journey to the Word. Siya yung nagkwento sa akin ng buong yun eh. Sabi ko sa kanya, kahit na ganyan nangyari sa kapatid mo, huwag tayong tumigil sa panalangin. Amen. Dahil ang Diyos, laging Diyos ng himala. Palakpakan natin ang Lord, laging Diyos ng himala. But if I imagine kung ako yon, 42 years old, very promising sa Canada, ganda ng posisyon, high salary, nakatira sa maayos na bahay. Kaya nung nalaman niya nagka-brain tumor siya, nung nag-passion siya sa Pilipinas, ang pumasa isip niya, wag po, wag ngayon. Pero napigilan niya ba? Hindi. Kaya talagang pagpapipili ka, Diyos ba o profesyon? Diyos ba o pera mo? Diyos ba o kayamanan mo? Diyos ba o oportunidad? Piliin mo ang Diyos. Dahil ang Diyos, priceless. Palakpakan natin sa Sweet God is priceless. Can I hear amen? Lakasan natin, amen? Priceless. Pangalawa, see God as your source. Huwag kang mayabang dahil kumikita yung business mo ngayon. Huwag kang mayabang dahil may trabaho ka. Huwag kang mayabang dahil malakas ka, wala kang sakit. Tanda mo, lahat yan pwedeng mag-fade. It can fade anytime. Ang mas malaga sa tao, hindi siya iniiwanan ng Diyos. At ang Diyos ang kanyang source. Sabi mo nga ngayon sa, hawakan mo yung puso mo, sabi mo, ang Diyos ang aking source. God is my provider. God is my provider. Amen. Amen. Kaya pag may nahihirapan ka na, hindi dumating ang sweldo mo on time, ka masyado malungkot. Ang Diyos ang source mo, hindi yung trabaho. Amen. Isang lungkot mo kasi bago pa dumating sa sweldo, kulang pa
sa pambayad mo ng utang. Kaya sabi mo, Lord, ano ba to, hangin? Parang dumaan lang Hindi ko man lang naramdaman. Wala man lang ako nabili sa sarili ko, di ba? Bisag ganun nangyayari. Kapatid, lagi mo isipin, hindi ang trabaho mo, hindi ang pinagkakakitaan mo, hindi ang sarili mo, ang source mo. Ang source mo ay ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang yung source. Palampakan mo ang ating Panginoon. At panghuli, see God is with you. Dapat sure ka na araw-araw kasama mo ang Diyos. Nasa tindahan ka, kasama mo ang Diyos. Nasa trabaho ka, kasama mo ang Diyos. Nag-aaral ka sa eskwelahan, kasama mo ang Diyos. Nasa bahay ka, kasama mo ang Diyos. Kahit nasaan ka, kasama mo ang Diyos. Yun lang, isipin mo na kasama mo siya. Lahat ng takot mo, lahat ng pangamba mo, lahat ng alalahanin mo, nawawala. Can I hear amen? Woo! Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon ngayong oras na ito. Natutuwa lang ako sa kanyang katapatan. God is good and God is great. Amen. Basahin natin itong tatlong to para pumasok sa atin. If you want to bring back the honor to God, number one is this, see God as priceless. See God as your source. And see God is with you. Pag ginawa mo yung tatlong yan, I tell you, isang araw magte-testimony ka rito. At sasabihin mo, grabe yung ginawa ng Diyos sa akin. Mabuti ang Diyos sa akin. Talagang magte-testimony ka rito. At sasabihin mo, iba siya. Iba talaga Diyos kapag naging personal sa'yo. When you honor God, you will be honored. Kaya kayo mga kapatid, tayo lahat, kabataan ka man, middle adult or lolo-lola na, walang exempted, pati ako kasama ako. Lord, sana yung ginagawa ko nito na preaching, I honor you. Kasi kung hindi kita na-honor, bali wala lang to. Sana sa lahat ng ginagawa ko, na-honor kita. Dahil alam natin, kapag na-honor ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang malakas ang Diyos sa kanyang pagpapakita. Hallelujah. Ito, last. Kailangan ko itong balikan. Minsan sabi nga sa akin, magpaulit-ulit ako. At least lang, hindi para sa kapakanan ko to, hindi. Gusto ko itaas ng Diyos. Andito yung mga former na elders ko nun Nung nandun kami sa maliit na church sa loob ng Tondo. May blessing na tinanggap ang church nun, kaya lang hindi agad-agad dumating. Hindi agad-agad dumating. Laki ng blessing ng church. Talagang miracle na ikwento ko na sa inyo. Na si Benny dumating sa church, binless kami. Hindi ko na babalikan yung story na yun. Eto, ang tagal dumating. Umakbang ako sa faith. Kahit wala pa yung blessing, umakbang ako sa faith, pumunta ako sa tutuban. Nakipag-usap ako sa tutuban. Sabi ko, magkano po ba yung pag nagrenta kami ng lugar dito? So, sabi, brother, mahal. Ang mall, mahal Sabi ko, Lord, talaga ba dinadala mo kami rito? Tapos, bumalik ako sa leaders, nag-pray tayo na pabahan, discountan. Pagbalik ko, grabe, ang laki ng diniscount. Magmula sa pinakamalaki, pinakamataas na offer, bumagsak. Sabi ko, kalooban talaga ni Lord to. Tapos pumirma na ako ng kontrata. Sabi niya, Pastor, di mo na kita kukuha ng down payment. Pero kung gusto mo, pirmahan mo na tong reservation para yung slot di na mawala sa inyo. Pastor tayo, nabubuhay sa pananampalataya. Sige, pirmahan. Pinirmahan ko. Balik ako sa mga leaders. Kailangan natin ng pan-down. Ang church po namin yung nasa Dandan, doon sa may Pritil. Mga leaders ko, titindi na ng faith Unang kinausap ko, mga elders. Ano gagawin natin? Tanim tayo. May nagubad ng bruselas, may nagubad ng singsing. Kanya-kanya kami tanim. Doon sa elders pa lang, nakabuo kami ng amount. Pagkatapos ng kinausap ko, mga workers, lahat ng workers, tumalon na kaming mga elder. Tumalon na rin kayo. Pagkatapos ng, sila rin. Pagkatapos ng kongregasyon,
Sa isa, tandaan, lahat kami tumalumpuri ng Panginoon. Nung araw na yon, kinalunisan, dala ko yung pera, nag-down payment, pinirmahan namin yung kontrata. Tapos meron tayo isang membro, pastor, ako na kontraktor. Pag nagkapera na lang, tsaka natin pastor, simulan na natin kahit walang pera. Ganun katindi talaga yung pananampalataya namin noon. Sige, tuloy mo. Tapos bigla ako nag-declare sa church. February nun, bro. February. Matatapos na ngayon February. Sabi ko, sa April 13. February, March, April. Sa April 13, lilipat tayo sa lugar natin panibag. Pero, testing of faith. Hindi nagagawa. Kasi walang materyales. Sabihin ko pag Sunday, mga members, punta naman kayo. Apakan niyo yung lugar. Mag-pray kayo. Tumusunod naman sila Sister Vicky. Yung mga pumupunta ron. Inaapakan yung lugar. Pinagpe-pray. Talagang tinaliman ng panalangin. May nangako sa amin pero walang dumadating. Tapos eto na, matatapos na February. Sabi ng kontraktor, pastor, sayang ang araw. Wala tayong pang materyales. The following Sunday, that time, kinausap ako, magtatapos na in February. Nagdadrive ako ng kotse ko. Meron akong kotse ng Nissan, second hand, bigay sa akin ng isang kumpanya na binabible study ko. Kung magbabakta ako ng konti, ang sasakyan ko kasi ng jeep, yung pampasahero. Yan ang aking service minsan pinark ko rin sa kumpanya, naggalit yung security guard. Sabi ng security guard, sorry sa sasabihin ko, hindi naman ako magbumura, pero ito yung sinabi niya, puto ko, chinta yung jeepney driver na to. Bakit dito pinarada yung jeep niya? Hindi niya alam. Si pastor ang nagdadala. Pagbaba ako, pastor, ikaw pala yan, pasensya ka namin. Nasabi ko, hindi maganda. Yan ba yung service mo? O bakit? O, tumatakbo pa yan. Sumisakay pa kita yan. Grabe, sa totoo lang, kulang na lang parahin niyo ako ng mga panahon na yun. Na jeep yung service ko, jeep ako lang mag-isa. Kaya lahat ng tao, nagpapara. Divisoria po kami. Hindi, totoo yun. May panahon na nasa recto ako, Cubao. Nagsakay na ako ng pasahero Tapos nagbabayad siya, sabi ko, huwag na kayo magbayad, pastor ako. Sasakay ko lang kayo libre. Attend kayo ng church. Yan lang ginagawa ko ng time yun. So to cut the story short, napalitan yun. Nakarating sa may-ari ng kumpanya na dinadrive ko, jeep. Pinatawag ako na may pastor, may sasakyan mo. Hingi po kami ng asawa ko, sige, bibigyan ka namin ng second hand na sasakyan. Grabe, for the very first time nasa ministry ako, aircon na yung kotse ko. Lamig-lamig, Nissan. Alam niyo kapatid, isang buwan ko walang ginagamit. Papunta kami ng church. Sabi ni Lord sa akin, bigay mo yung kotse mo sa akin. Sabi ko, pastor, kung ibibigay pa natin itong kotse kay Lord, papayag ka. Ang iniintay kong sagot niya, wow. Iniintay ko, pigilan niya ako. Ang sagot niya ulit, kung yung ba sinasabi ni Lord sa'yo, di sundin mo. Grabe naman to, wala na ibang sinabi. Kung itong sinasabi Lord, sundin. Di man ako pinigilan. Nung araw na yun, pagkatapos ko mag-preach, that is a giving na talagang masasaktan ka. Inalis ko yung susi sa bulsa ko, tapos inulog ko sa offering bag. Nililis ko. Ang sakit talaga. Sabi ni Lord, ang totoong pagbibigay kapag nasaktan ka And I was hurt. Kaya nandito sila Sister Tita. Nung may bumili na, hindi ko kaya tignan, tumalikod ako. Doon ako sa kwarto, umiyak ako. Nung kinukuha na. Pero sabi ni Lord sa akin, kamagalala na, sinusubukan lang kita. Mula noon, hanggang ngayon, hindi ako pinabayaan. Hindi ako nawala ng sasakyan. Mula noon, never na dumating sa akin,
na wala akong magagamit ng sasakyan. Sa kapurihan ng Diyos, hindi sa kagagalingan at kausayan. Nagawa ko yun dahil I really honor my God. I really honor my God. Kaya kong gawin yun dahil minahal niya ako. Kulang pa ang ibabalik ko dahil minahal niya ako. Kaya ako nagawa yun. Tapos pagkatapos noon, ano nangyari? Binigay na namin sa kontraktor yung pinagbilan. Tapos, ilang araw lang, tumawag galing sa Amerika. Si Mike Tongford, ang missions director ng Benin. Alas 7 ng umaga, buti na lang, nasa office na ako ng ganun kaaga. Nag-ring ang telepono. Wala pa tayong mga cellphone mo. So, nag-ring yung telepono. Pagsagot ko, "Hello, Pastor Marlon. This is Pastor Mike. How are you?" Pastor Benny asked me, "How are you? Did you already bought your sound system and all the equipment in the church?" Sabi sa kanya, "No, I'm not thinking about the sound system." Sabi sa Tagalog, sa Ingles, "Hindi ko po iniisip yung sound system. Ang iniisip ko, mapagawa ako tong lugar na ito dahil hindi umano nagpapatuloy." Sabi niya, "That's the reason why I called. Because today we will wire you 2 million pesos to complete your construction." Palakpakan niyo naman ang kasal, Lord. Lakasan niyo. Grabe! Kaya pag pinapalikan ko yung storya, hindi ko makakalimutan that when you honor God, tremendous blessings will come to you. Hindi mo kayang sukatin ang pagpapala ng Panginoon kapag ibibigay. Kaya noon, grabe, 24/7 ang gawaan. Nung April 13, Sunday, iyak ako ng iyak. Ang stage namin, carpeted. Ang mga upuan namin may kutsyon, hindi ganyan. Ang sound system namin lahat bago. Amoy pintura pa yun po. May children's place kami, may opisina. Grabe. Daw makapaniwala. Kung ano yung dineclare ko, yun ang sinagot ng Diyos. Kaya ikaw, kapatid, sa mga storya kong ito, lagi mo isipin, hindi lang sa church nagbe-bless ng Diyos. Huwag mong papapasukin sa utak mo na church yan eh, hindi yan pababayaan nyo, hindi. Ang Diyos, mas gusto niyang mag-bless sa kanyang mga anak. Yung mga anak niya, ang gusto niyang pagpalain. Kaya ikaw, ano lang yung sikretong dapat mong gawin? Sigaw natin ang sikreto. Lakas mo ang sikreto. Honor mo ang Diyos sa iyong buhay. Igalang mo ang Diyos sa iyong buhay. Irespeto mo ang Diyos sa iyong buhay. Mahalin mo ang Diyos sa iyong buhay. And I tell you, hindi ka na magsasalita. Ang himala at pagpapala ay darating sa buhay mo at sa pamilya mo. Hindi mo na hihingin. Ipagkakaloob sa ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, bago pa tayo lumapit sa Kanya, alam na ng Diyos ang ating pangangailangan. Kaya kapatid, grabe. The power of honoring God. Huwag mong kalilimutan. See God as priceless. See God as your source. And see God is with you. Tumayo tayong lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Come on. Lakasan natin yung palakpak na Justan. Let us honor God with our clap offerings. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Handa na ba kayong yumaman? Yes! Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo yung sikreto ng pagyaman? Pag inonor mo ang Diyos Amen. sa buhay mo. Sabi ko, Lord, i-declare namin yung pangako mo sa amin. Simula September, babaha at umaragas ang pagpapala sa iyong mga anak. Amen. Kaya lagi kong pinapag-pray gabi-gabi, Lord, wala kang iiwan kahit isa. Wala kang lalampasan. Wala kang lalakdawan. Ngayong umaga po, hinahamon ko ang lahat. Iuunor natin ng Diyos Amen. sa laman ng ating kawali. Dahil alam ko lahat ng kailangan niyo pera.
Kahapon may nagpatambak dyan. Sabi ko, boss, baka pili mo ako ma-unloadal dyan kay magbibigay ako ng 2,000. Kasi may nagbigay sa akin mountain budget para sa birthday ko. Sabi niya, sige boss, isisikreto ko lang. Kapag paano kayo, sabi ko, okay na to para may parking space. Pero kanina, hindi ako mapakali. Sabi ng Panginoon, anak, gusto mo ng place i-order mo ako sa wallet ko. Pero minatitira ako kaunti. Pero yun ang pinapagawa ng Panginoon. So sa umagang ito, ang challenge po ng Diyos sa atin sa umagang ito, ano mo yung laman ng wallet mo na kaya mong ibigay sa Panginoon? Kung gusto mo talaga ng tremendous blessing na talagang maranasan mo, yung pagpapalat mga himalang bagay na gusto mong maranasan, huwag kang mag-iiwan ng pera sa wallet mo. Kung kaya mo itong ibigay, kung talagang nagtitiwala ka sa Diyos, kaya po natin itong ibigay. Sabi ko, Lord, gusto kong maaranas ng himala at kasaganaan sa buhay kasama ang aking mga membro dito. Pinangako ng Panginoon sa akin, lahat ng anak ko na magtitiwala sa akin pagpapalain. Amen. Sabi ko, Lord, kakaunti na laman ng wallet ko. Pero ibibigay ko itong lahat sa Panginoon. Kung kayo po hinihipo ng Panginoon, pili niyo itong gawin. lang. Naiwan sa pera. Ito po ay wala akong kukunin kahit piso. Ito po ay bibili natin ng upuan ng dinidil ng Lord. Ibibigay ko ito lahat sa Panginoon. Wala akong iiwan kahit piso sa wallet ko. Kasi ako naniniwala sa salita ng Panginoon. Nahigit niyang magagawa ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. Ibibigay ko ito sa Panginoon hindi para kumuha kami ng percent, hindi. Walang kukuha ng percent. Lahat ng may lalagay na pera dyan ngayon, ibibili ng upuan. Gusto kong makalagay na agad makumpleto na yung upuan. Magkaroon tayo ng upuan para sa susunod tayo na sinanang. Purihin ng Panginoon. Salamat sa mga taong narito. Yes. Yung mga wala, pero hindi inalaw ng Diyos kasi tayo kasama sa oras na ito. Pero kayong narito, tina-challenge ko kayo magkaroon kayo ng 100% na pagtitiwala sa Diyos. Binuksan na niya durong awan ng langit para ibuhos sa atin. Gusto ng Panginoon na magkaroon na tayo ng kasaganaan sa buhay. Amen. Sabi ko, pwede na sana ito sa aking birthday. Kasi kahapon, 2,000 plus ngayon. 6,000 plus. Pero hindi ko kayang kawakan. Sabi ko nga, sa birthday ko, imbitado kayong lahat kasi fasting po yun. Yung atin po, huwag na kayo kakain ng o kahit kape. May tubig, pwede, uminom kayo. Alas
Alas 3 po, ano na tayo? Hanggang 3 lang ng hapon. Maga, tanghali lang ang walang kain. Yung lahat ng aatin. Pwede po kayong umaten. Open po tayo simula 7. Pwede na kayong umaten sa Vertigo. After ng 3, siyempre, kakain na tayo ng lugaw. At pagkakain nun, kumain na kayo hanggang gusto niyo. Yun yung aking faith. Pero ibibigay ko muna ito sa Panginoon. Kasi hindi ko ito kaya paramihin, kaya itong paramihin ng Diyos. Amen. Kung ano man yung nangungusap sa inyo ang Panginoon sa umagang ito, pwede niyo akong gayahin. Conforme sa pangungusap ng Panginoon sa inyo. Pero kung talagang gusto niyo tumanggap ng umaapaw na pagpapala mula sa Diyos, ito na po yung oras na pwede mong gawin. At kung nais po ninyo itong gawin, pwede niyong hawakan yung inyong pera at ipapanalangin po natin. Hallelujah. Ako po'y mananalangin. Hallelujah, Father. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Ang himala, Panginoon, ay dumating sa lugar na ito, sa araw na ito, Panginoon. Yes, Lord. Ang pagpapala, Panginoon, ay ibinuhos mo sa lugar na ito, Panginoon. Gaya po ng sinabi po sa iyong salita, ang pahintulutan namin sa lupa ay pahintulutan mo sa langit. Ngunit ang ipagbawal namin dito sa lupa ay pagbabawal mo sa langit. Lord, binubuksan ko po ang turungawan ng kalangitan, Panginoon, para ibuhos ang pagpapala sa lahat ng taong naririto sa loob ng templo mo sa oras na ito. Yes, Lord. At simula ngayon, Panginoon, ang mga anak mong naririto, Panginoon, Yes. hindi na sila makakaranas ng hirap. Yes. Hindi na sila makakaranas ng gutom. Hindi na sila makakaranas ng karamdaman. Mararanasan nila ang kasaganaan sa buhay. Lord, ibuhos mo, Panginoon, ang pagpapalang mo yung Father. At ang lahat ng pagpapalang nabanggit ko, Panginoon, ipagkakaloob mo sa iyong mga anak. At silyohin mo ito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na dugo, Panginoon, upang ito'y manatili sa mga anak mo sa lugar na ito, Ama. At maranasan nila ang kasaganaan sa buhay na hindi pa man nila ipinapanalangin, nararanasan na nila ang kasaganaan, Panginoon. Kaya ng story ng speaker kanina, Panginoon. Salamat, Lord. At Panginoon, iginagapos ko, Panginoon, ang lahat ng gawa ng kaaway. Tinatanggal ko ang lahat ng uri ng karamdaman ng mga taong narito sa loob ng templo mo sa oras na ito. At hinahagis ko sa kalaliman. At kailanman ay hindi na ito makababalik sa kanila kasama ang kahirapan. At mula ngayon naman sa araw na ito, mararanasan na nila ang kasaganaan sa kanilang mga buhay. Mararanasan nila ang tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Pagpapalain mo lahat ang iyong mga anak sa oras na ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin mong pinasasalamatan. Nikim namin na may kasamang pag-asa at pagtitiwala sa pangalan ng inyong anak, Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you, Lord. Nagbigay po tayo kung gusto niyong magbigay. Amen. Hallelujah. Talagang grabe po yung challenge ngayon sa ating umaga. Talagang ibubuhos ng Panginoon ang pagpapala niya
niya sa kanyang mga anak ngayong umaga, katulad ng isang ulan kapag bumuhos. Kaya i-claim po natin lahat, pasalamatan natin ang Diyos. Hallelujah.